Hi plant people, good day and welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So today guys, ay magbibigay tayo ng update sa inyo dito sa ating Echeveria Madiba. So ang nag-request po nito ay si Ma'am Nancy Balostre 1209. So ang sabi niya, Ma'am, hello, tuwag-tuwa ako sa mga succulents mo kahit na nasa lowland, ang gaganda nila. Update sa Madiba mo. So, ayan ma'am, magbibigay tayo ng update ngayon sa ating Madiba. And shout out din po pala kay ma'am at Yamalayan TV 1617. So, hello ma'am, shout out po. Thank you po sa panunood. Ayan. So, dito guys, nandito yung ating mga Madiba. So, ngayon po ay umambon-ambon pero lumalabas-labas yung araw. Ayan. So, yung atin naman pong mga Madiba ay hindi sila na uulanan dito. So, dahil nandito sila sa loob ng greenhouse. So, ayan po yung ating mga Madiba. Ayan, meron tayo dun sa gilid. Yan yung Madiba na nilagay ko doon sa, sa arrangement. So, dahil nilipat ko siya, nilagay ko na lang siya sa single pot. Ayan siya. Tapos, ito yung ating Madiba na sa pink pot. Ayan, guys. So, as you can see guys, okay naman sila. And may na, guys, dito sa ilalim. Mga na sunburn. Dahil nga biglang init. Diba? So, weeks na palaging makulimlim at maulan dito. So, 1 week nun ay talagang straight yung kakaulan. Tapos, wala talaga silang matanggap na araw. Kaya naman nabigla yung ating mga succulents nung biglang uminit. Yan. Nagkaroon ng sunburn yung ating Madiba. Ito talaga guys na ang ating mga Madiba ay mabilis silang ma-sunburn, lalo na't kung malalagyan natin sila ng water dyan sa rosette nila, tapos hindi natin matanggalan, tapos bigla silang mainitan, nasa sunburn po sila. Ayan, so ito po yung ating mga Madiba dito sa ating garden. So ito, hindi nawawala guys yung mga curly leaves nila. Ayan no. Kasi itong mga bagong tubo na to guys ay yan na yung growth niya this month. Ayan siya. Naging curly din to guys habang tumatanda yung leaves ng ating mga Madiba. So kagaya nito, kapag matanda na sila guys, nagiging curly na sila. So ayan, ito din guys. So ito yung ating Madiba drops na ngayon ay hindi na drops. Ayan. Ayan siya. So kagaya na sabi ko sa inyo guys, diba, nagiging curly siya kapag tumatanda na yung leaves niya. Kagaya nito guys, so, pag bagong usbong pa lang yung leaves niya ay ganyan straight. Tapos kapag tumatanda na siya, nagiging curly-curly. So, ayan yung Madiba drops natin. Napakatangkad na, pero nawala talaga yung drops dahil nga walang init silang matanggap dito ng maayos. Ayan. So, ngayon naman guys ay naiinitan sila kapag uminit kasi dito banda talaga ay nainitan sila ng full sun. So, ito naman yung isa natin guys. Ayan, napakatangkad na niya oh. Ayan, sobrang tangkad na niya. And ito pong ating mga Madiba drops ay bihira ko tong diligin. So, dinidilig ko lang talaga sila guys kapag marami na silang dry leaves and kapag napapansin kong wrinkled na talaga yung mga leaves nila. Ayan yung time na pagdilig ko sa kanila. Kasi kapag napapansin ko kapag diniligan natin siya na hindi pa wrinkled yung leaves niya ay nagiging black yung lower leaves niya. Parang na-overwater siya. So ayan yung isa natin na Madiba. So ito naman guys, ito yung isa pa natin na Madiba. So dyan sa ilalim nagkaroon ng vacant kasi yan banda yung leaves, so tinanggal ko na sunburn. Pero ayan siya guys, oh. Ang ganda ng niya, form niya. So mayroon talagang Madiba na kapag lumabas yung leaves niya ay may curly-curly na talaga. So nakadepende din siguro guys sa sunlight din na nakukuha nila. Yan. And ito naman, ito medyo maliit pa to before. So 2 heads kasi to guys. So pinaghiwalay ko, ayan. Lumalaki na rin siya ngayon guys. Ayan. And healthy talaga sila ngayon guys kasi stable na po itong ating mga Madiba. Ito din guys yung isa natin nasa pink pot. So, ang purpose niyan guys, kahit medyo maliit pa sila, nilipat ko sila sa ganyan kasi gusto ko silang mapalaki. So, kapag naman po ganyan yung pot na ginamit natin, malaki talaga. So, dapat control tayo sa pagdilig. Yan. Kahit na guys, mauhaw sila, okay lang. Basta control natin sa pagdilig. So, mapapansin naman natin kapag uhaw na talaga sila. Na yan guys, wrinkled na talaga yung leaves nila. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung medyo, kulubot na yung leaves at kailangan na talagang diligan. Yan. Ito naman yung isa guys. Yan, medyo lumalaki na din. Ayan, umiinit na ngayon guys. Yan siya. So, ito, mas malaki to guys. Ayan siya. Diba? Ito,
ano na to niya sa akin guys, growth niya na to sa akin. So, sobrang laki na niya, oh. Ayan. Sa personal, sobrang laki niya. And ito, oh, napaka-chubby ng mga leaves nila. So, lahat sila nilagyan ko ng chicken manure. Ayan, ito naman guys, yung isa natin. Ayan. Ayan, oh, yung sinasabi ko sa inyo, may natira pa na isang leaves na na-sunburn. So, yung iba kasi tinanggal ko na, kaya wala na yung mga na-sunburn na ibang leaves. So, kapag tanghali, ngayon guys, ay naglalagay ako ng net na sa kanila kapag alam kong hindi nila kakayanin yung init kasi sobrang sakit po talaga ng init. So, dito banda, nandito yung ating mga madiba na medyo maliliit pa. Ayan sila, oh. Ayan, so meron din ditong mga nasa sunburn na leaves na iba. Ayan, oh, kagaya niyan guys, so sa ilalim. Ayan, oh. Yan. Ito naman guys, ay hindi ko na to masyadong pinapansin. Itong maliliit na to. So, basta hinahayaan ko sila dyan. So, okay naman sila. Ayan, oh, lumalaki na din sila guys. And dinidiligan ko yan sila paminsan-minsan. So, kanina nadiligan ko sila kasi sobrang tuyo na. Ayan guys, so wrinkled siya kasi kailangan na talaga niya ng water. Ayan. And nandito guys, yung isa natin na madiba. So, ito medyo maliit pa siya. Ayan siya. Pero palaki na rin siya guys, oh. Ayan. O, diba? Yan, hinahayaan ko lang sila guys na dry. So, kapag ganito na, wrinkled na yung leaves nila, yan, kailangan na talaga nating diligan. Ito, kailangan na nitong diligan. Pero tama lang yung pagbibigay ko ng water sa, ano lang talaga nila guys, sa puno nila ako magbibigay ng water. Kasi malaki yung pot na to. Yan, color pink. So, dito naman guys, ito yung isa pa natin na madiba drops. Ayan, so, ito guys yung ano niya, oh, katabi niya dati. So, twin head sila before. And hindi pa sila ganito kalaki dati. So, ginawa ko, pinaghiwalay ko sila para mas maganda yung tubo ng kanilang rosette. Yan. So, okay naman siya guys, kaso lang nawala talaga yung mga kulubot nila. So, ito, wala man naman talaga tong kulubot. And yung isa lang yung meron. Ayan siya. Ayan yung may kulubot. Pero ito wala talaga. Pero nagbabaka sakali lang ako guys na magkaroon siya ng kulubot. Ayan, dito nilagay ko sila sa hanging planter kasi dito banda ay naiinitan po sila ng full sun. And ito naman guys yung yung may kulubot. Ayan siya. Wala na din siyang kulubot ngayon and medyo wrinkled yung leaves niya kasi kailangan niya ng water. So nabigyan ko naman to guys ng water kahapon. Kunti lang talaga. Yan, siguro after 2 to 3 days, yan, bigyan ko siya ulit ng water. Unti-unti lang talaga yung pagbigay ko guys ng water para sure na hindi sila ma-overwater. And dito naman guys, yung ating madiba na galing sa top cut. Ito yung pinakauna kong madiba na sobrang tangkad na tas tinapcut ko guys. Ayan siya. Ito na yung na top cut natin and wrinkled na din siya guys. Ayan, so diniligan ko to kanina. Yan. Konti lang yung binigay ko na water sa kanya guys. So, dyan lang. Nilagyan ko siya ng water. Tapos ngayon medyo umambon-ambon ngayon. So, ayan na anuhan sila dito ng ambon. Ayan. Kaya basa yung dyan niya na side. Ayan. So, yun din guys. So, basa din. So, pag dito talaga banda sa side na to, nababasa sila kapag umaambon. Nandito ko guys nilagay yung isa natin na madiba. Ito guys ay galing to doon sa arrangement natin. So, naisipan ko na lang na ilagay siya dito. Kasi yung mga ganito ko guys, namatay yung iba. Hindi ko alam kung bakit. Pero, ayan, buti naman guys. Nung nilagay ko yung madiba dito, yung iba naging okay na siya oh. Yan, ito yung guys yung variegated trilling jade natin. So, napakakapal na dito dati at napakarami ko nang napropagate. Pero nag-inarte siya nung ulan ng ulan. Kaya hinayaan ko na lang din. Ayan na lang yung natira. So, tinabi ko na lang sa kanya si madiba. Ayan. Dito naman guys, meron pa tayo ditong isang madiba. So, ito yung madiba ko na malaki dati. Tapos na ano siya, na sunburn. So, na sunburn yung rosette niya. So, ang nangyari, matagal siyang tinubuan ng bagong growth. So, ayan yung tumubo sa kanya, maliit. So, ginawa ko, naripat ko siya sa medyo maliit na to na pot. Ayan. At dito ko lang muna siya nilalagay para hindi siya ma-sunburn. So, ayan. Buti naman guys, meron na siyang growth. Ayan. At ito naman guys, yung puno ng top cut na madiba natin. Yung pinakita ko sa inyo kanina. Ito yung, ano niya guys, yung puno niya. So, meron siyang 3 babies. Ayan o. So, dito ko muna siya nilalagay guys. Kasi dito, morning sun yung natatanggap niya. Ayan, morning sun yan guys. Ayan. So, dyan ko siya nilalagay para mainitan siya ng morning sun.
And flex ko lang guys yung propagation ko sa leaves ng ating Crispate Beauty. Ayan siya guys. So, may single head, 3 heads, 2 heads. Ayan. So, marami yan guys. Kaso yan na lang yung natira. Ayan. Buti na lang may natira pa. Yung update sa ating mga madiba. Ayan sila. So, nandito naiinitan po sila ng morning sun. So, dito hindi masyado naiinitan. Pero yung dun banda talagang open sila guys. So, yung dito kasi banda guys, natatakpan na sila ng mga halaman natin dito sa gilid na to. Ayan. So, yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat po Ma'am Nancy. Happy din po ako na napapasaya po kita sa aking mga alagang succulents. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat po ng supporter natin at laging nakasuporta sa aking mga vlog. Maraming salamat. And kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe Marjan's Garden, like and share. Also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. Yan, nandito po yung ating mga madiba sa baba na to guys. Oh. Ayan, so hiwa-hiwalay sila. Yung iba, tinago ko dun sa area kung saan hindi sila masyadong mainitan kasi hindi sila masyadong sanay pa sa init. So ito, sanay naman na to sila guys. Ayan, kapag tanghali lang, naglalagay ako ng net para hindi sila ma-sunburn. Yun lang po, maraming salamat and see you on my next vlog. Happy gardening everyone, bye-bye!